Hindi ko na alam paano pa ako makakalaya sa sitwasyon ko ngayon na ako rin ang may gawa. Hindi ko alam na may nakaset up na video habang nag-ana-ana kami. May asawa at dalawang anak po ako, Ate Vine, at 30 years old, at ang aking asawa ay 30 years old din. Mapagmahal naman ang aking asawa, may magandang trabaho at magandang sahod. Ako naman ay dito lang sa bahay, inaasikaso ang aking mag-aama, napasok ng elementary at kinder ang aking mga anak, kaya hands-on ako sa kanila pag nasa work ang asawa ko at nasa school naman ang mga anak ko. Busy naman ako sa gawaing bahay at minsan nasa palengke. Siguro minsan nakakaramdam din ako ng pagkainip ay nagawa kong makipag-chat sa isang dating app. Una ginagawa ko lang libangan hanggang sa nakilala ko si Roy, 38 years old. Binata pa do siya, sa araw-araw namin magkausap at video call. Wala akong inilihim sa kanya, alam niya na pamilyadong tao na ako. Okay lang daw iyon sa kanya. Challenge niya daw, dahil sa pangungulit niya na magkita kami. Ay pumayag na ako, nagkita kami at nagkausap. Sabi niya pasok daw kami sa inn kahit 3 oras lang. Sumige naman ako, at kahit 3 oras lang iyon sulit na sulit, kain kong kain talaga, sobrang rapse na rapse ako. Pag-out namin, sabi ko wag na akong ihatid, pero hindi ko alam sinundan niya ako hanggang amin, kaya alam niya ang bahay ko. Nang makauwi ako, ay sayang-saya ang pakiramdam ko. Pero may guilt, kasi mabait ang asawa ko pero nagawa ko iyon, kaya sabi ko sa sarili ko, iiwas na ako, tama na yung nakatry ako. Pero nag-chat pa rin si Roy sa akin, hindi na ako nagre-reply at hindi ko na rin inopen ang dating app na iyon. Isang linggo na ang nakalipas. Nang may kumatok sa aming pinto, nagulat ako, si Roy. Sabi ko pa, ano ginagawa mo dito, paano mo nalaman ang bahay ko? Sagot niya, sinundan kita nung umuwi ka. Sabi ko, pero bakit mo ginawa iyon? Sagot niya, dahil gusto kita, mahal na kita. At bigla lumapit sa akin, hinalikan ako. At bumigay naman ako sa ginawa niya, rapse na rapse kasi ako, ramdam ko nagpagkabogi niya sa akin, grabe. Himod na talaga, ayuda na ayuda, sa hagod. Sabi ko sa kanya, wag na siyang babalik sa bahay, sabi ko baka mabotan siya ng asawa ko, magkakagulo. Pero hindi siya pumayag, malimit siyang bumabalik sa bahay, sa tuwing wala ang asawa ko, mas marami pa kaming nagawang posisyon dito sa bahay namin na parang habang tumatagal, nakukonsensya na ako at gusto ko na talagang tigilan. Kasi iniisip ko ang asawa ko, mabait at mapagmahal, magkaroon man kami ng tampuhan, kahit kasalanan ko, asawa ko pa rin ang magpapakumbaba para hindi na humaba, wala din naman pagkukulang ang asawa ko pagdating sa kama. Ako lang talaga ang may problema. Sinabi ko kay Roy na ayoko na. Pero hindi siya pumayag. Ramdam naman daw niya na mahal ko siya, at nag-enjoy ako sa kanya, kaya hindi ko daw kailangan makipaghiwalay. Dahil kung kontento daw ako sa asawa ko, never akong magtataksil, kaya hindi ako nakaimik. At sabi pa niya pag pinilit ko ang gusto ko, sasabihin daw niya sa asawa ko. At meron din pala siyang mga picture namin na magkasama, at isang video namin na nag-ana-ana, kaya sobrang takot ko ngayon, dahil sa kagagagahan ko. Eto na pala ko. Paano ako makakalaya kay Roy, kaya hanggang ngayon, may nangyayari pa rin sa amin, dahil wala akong magawa, hawak niya. Isang pagkakamali ko lang sa kanya, anytime pwede malaman ng asawa ko ang lahat, at ayokong mangyari yon, ayokong magkahiwalay kami ng asawa ko, ayokong masira ang pagsasama namin. Hanggang ngayon nag-iisip pa rin ako ng paraan, paano ako makakalaya kay Roy.